Kapopost lamang po ito ng Philippine Star. At sabi nga po dito, basahin po natin breaking. Supreme Court o itong SC deny Senator Ronald Bato de la Rosa prayer for a temporary restraining order. Ibig sabihin mga kababayan, ibinasura po ng Korte Suprema yung request ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na bigyan ng TRO etong si Senator Bato para hindi po maaresto sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court na ipinadaan sa Interpol mga kababayan. So ngayon, basahin natin yan. Ang source natin, Philippine Star pero nagkalat na naman po yan sa iba't ibang pahayagan. Makikita nyo yan. Medyo mauna lang tayo ng konti. Ano po? So ngayon, sabi dito mga kababayan, ito tagalogin natin. Yan. Ibinasura ang TRO request ng kampo ni Bato. Tinanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Bato de la Rosa para sa TRO. Naglabas ng pahayagang Supreme Court of the Philippines noong Mayo 20, 2026 kaugnay sa petisyon ni Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa laban kay Lucas Bersamin at iba pa. Sa isang espesyal na sesyon ng Korte Suprema, Imbank, nagdesisyon ng hukuman sa botong 9-5-1 mga kababayan na tanggihan ang kahilingan para sa restraining order o temporary restraining order TRO. At itong status ko, anti-order SQAO na inihain ni De La Rosa mga kababayan. Layunin ng petisyon. Ayon sa dokumento, layunin ng petisyon ni De La Rosa na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Justice, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pa na siya ay arestuhin. Batay sa anumang warrant mula sa International Criminal Court ICC, red notice o diffusion mula sa International Criminal Police Organization Interpol o anumang dayuhang kautusan na walang basbas ng hukuman ng Pilipinas. Ang desisyon ng Korte mga kababayan, ipinapaliwanag ng Korte Suprema na ang kanilang naging desisyon ay nakatuon lamang sa pansamantalang kahilingan na interim relief at hindi pa ang kabuuang merito ng kaso. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang mariresolba ang pangunahing isyo na inilahad sa petisyon. Susunod na hakbang, inaatasan na ilalabas ang buong resolusyon kabilang ang mga hiwalay na opinyon ng mga maestrado sa Mayo 25, 2026 sa opisyal na website ng Korte Suprema. Sa kabuuan, ang naging pasya ng Korte Suprema ay isang mahalagang hakbang sa kasong kinakaharap ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit nananatiling bukas ang usapin habang hinihintay ang pinal na desisyon ng pangunahing kaso. So ibig sabihin, hindi muna bibigyan ng TRO mga kababayan ito pong si Senator Bato. At yung request mga kababayan ng kampo ni Senator Bato sa madalit salita ibinabasura ng Korte Suprema. Bagamat hindi pa pinal yung ibang mga kahilingan ng kampo ni Senator Bato, ang maganda dito mga kababayan hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod na araw ito pong si Senator Bato de la Rosa wala pong TRO. Ibig sabihin walang pumipigil para arestuhin siya. At anytime, pwede siyang maaresto mga kababayan. Yan po yung pinakamaganda dito. Hindi pumapanig ang Korte Suprema para po sa pangsariling interes ni Senator Bato de la Rosa. Alam mo, Senator Bato, ito huwag kang magtututulog gaya ng sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi baka paggising mo, inaaresto ka na ng ating mga otoridad. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Baka sabihin kasi nung iba, fake news yung ibinabalita natin at wala tayong resibo, ika nga. So ngayon, eto. Yan. Kahit dito mga kababayan, dito sa DZMM Teleradyo, ibinalita na rin. Eto, play muna natin. Backup na resibo. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Tanggap po tayo ng flash report mula sa Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon. Yes, Doc Dennis, malaking balita. Denied o ibinasura ng Supreme Court ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Laban niyan sa pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang hiling na temporary restraining order at iba pang pansamantalang relief na inihain ni Senator de la Rosa. Sa kanyang motion nga matatandaan na piniling ng senador na magpalabas ng TRO, status quo anti-order para pigilan nga yung otoridad
sa pag-aresto sa kanya batay sa anumang warrant mula sa ICC. Ganito yan mga kababayan na para mas maliwanag. So kung titingnan po natin, ibinasura ng Korte Suprema yung kahilingan ng kampo ni Bato de la Rosa na maglabas ng TRO para hindi po siya arestuhin ng PNP, NBI at lahat ng mga tagapagpatupad ng batas dito po sa ating bansa, kabilang na po dyan yung Armed Forces of the Philippines mga kababayan. So ngayon, since dininay po yan, hindi kinatiga ng Korte Suprema, isa lang ibig sabihin yan. Pwedeng arestuhin si Bato de la Rosa anytime, anywhere. Kasi nga, walang TRO Ibinasura ng Korte Suprema mga kababayan. Ngayon tuloy pa natin. Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial o quasi-judicial instrument kung walang lokal na warrant mula sa Korte sa Pilipinas. Yan muna ang detalye. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Marami Ayan. Diba? Napakaliwanag. Sinasabi po dyan, ibinasura yung request ng kampo ni Senator Bato na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para hindi maaresto itong si Senator Bato ng mga law enforcement at mga law enforcer dito po sa ating bansa. Alam naman po natin mga kababayan na since hindi kinatigan yan, isa lang ibig sabihin yan. Pwedeng arestuhin si Senator Bato anytime, anywhere ng ating mga otoridad. Lalo na at may lead ang NBI kung nasa saan itong si Senator Bato at kung saan po siya nagtatago ngayon. So ito po ay isang napakagandang development mga kababayan dito sa ginagawang pagdugis kay Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin mga kababayan, since ibinasura yan ng Korte Suprema, pwede nang maaresto etong si Senator Bato. Kaya yung mga otoridad po natin, dapat kumilos na po kayo para maaresto na sa lalo't madaling panahon etong si Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa isa pang topic na nakita po natin. Kung kanina ang pinag-uusapan natin yung about sa TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ito naman pong isa sa nakita natin mga kababayan ay talagang isang patunay na ito pong si Robin Hood Padilla ang nagtakas kay Bato de la Rosa, kasi kitang-kita sa CCTV mga kababayan na silang dalawang ang magkasama ni Bato de la Rosa papalabas ng Senado. So ito, panoorin nyo. Ayan o. Kapal na mukha oh. Grabe. O yan oh, kitang-kita dyan oh. Eto si Robin Padilla mga kababayan. Ayan o. Dali-daling lumabas si Robin Padilla kasama si Senator Bato de la Rosa. Sasakay. Sumakay sa Fortuner. Tama ba? Ayun si Robin yan. Oo nga mga kababayan. Grabe no. Galawang kriminal talaga mga kababayan na itong si Robin Padilla eh. 'Di ba? Kitang-kita nyo kung paano niya isinangay sa kanyang Fortuner etong si Senator Bato de la Rosa kasama yung isang babae. Asawa ata yon ni Senator Bato o alalay ni Senator Bato de la Rosa. So maliwanag na lumalabas talaga dito na si Senator Robin Padilla mga kababayan ang nagtakas dito po kay Senator Bato de la Rosa. At ngayon nga mga kababayan, since hindi nga kinatigan ng Korte Suprema yung TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa, talagang itong si Robin Padilla dapat makasuhan po ito ng obstruction of justice mga kababayan. Kasi nga, hindi lang niya basta pinatakas si Bato pinigilan nila yung pag-aresto dapat kay Senator Bato de la Rosa. At ang isa pa dito, kung titingnan din natin mga kababayan, nagtatago po sila. Nagtatago sila ng isang taong pugante na nagtatago sa kamay ng batas. Dapat talaga makasuhan at mapapanagot itong si Robin Padilla, kasi kitang-kita dito pag yung pagsakay nila mga kababayan ng sasakyan. Ayan o. Ayan o. Ito. Diba dali-dali silang umano? Ito. Yan o. Dali-dali silang sumakay ng sasakyan.
Tsaka kung makikita ninyo mga kababayan, wala namang pumigil na taga-USAA eh. 'Di ba? Doon sa CCTV, wala namang pumigil na taga-USAA. Tsaka ang isa dito mga kababayan, kita nyo yung mga naka-blue. Yung mga blue guard ata yun, yung mga naka-blue mga kababayan, hindi sila tinitingnan o hindi sila pinipigilan. Grabe talaga. Ayun, oh, 'di ba? Ligtas talaga si Senator Bato sa mga kamay ni Senator Robin Hood Padilla mga kababayan. Kaya nga tama lang etong recommended mga kababayan na sampahan ng kaso etong si Aplaska at yung dalawang USAA members mga kababayan dahil nga po sa nangyaring kaguluhan diyan sa Senado. Kasi kung titingnan naman talaga natin, scripted talaga yung pinaggagawang yan. Kung ano yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na yung nangyaring putukan diyan sa Senado ay posibleng ginawang distraction para maitakas itong si Senator Bato de la Rosa, malaki talaga ang posibilidad na totoo talaga yun. Tama talaga yun mga kababayan. Diba? Kaya nga dapat talaga sampahan ng kaso itong si Aplaska at saka itong dalawang USAA na pasimuno mga kababayan ng kaguluhan dyan po sa Senado. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kasi sabi po dito sa DZMM Teleradyo, charges recommended versus Mau Aplaska, 2 USAA members over Senate shooting. So ngayon ito, play po natin. Sa ibang balita, Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska at 2 miyembro ng USAA inirekomendang kasuhan kaugnay ng barilan sa Senado. Naritong kumpirmado. Siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Sa kabit ay rekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na makakasuhan ay sinased Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska at 2 miyembro ng USAA na sina Charlie Dumtao Montilla at Jomil Salazar. Rekomendasyon ng CIDG, makasuhan sila ng paglabag sa Republic 11917 o Private Security Service Industry Act dahil sa pagpaputok ng baril sa mga NBI agent umano sa Senado noong nakaraang linggo. Sa clarificatory press briefing, sinabi ni CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morico II na walang unlawful aggression sa panig ng mga NPA agents. Wala talaga mga kababayan. Kaya dapat lang talaga nasampahan ng kaso etong si Mau Aplaska mga kababayan. Ako nga nagtataka ko eh. Paano kaya siya naging general sa panahon ni Digong? Pero yung simpleng procedure mga kababayan na katulad po nito na wala namang ginagawang masama, yung mga taga-NBI ay bigla niyang pinutukan mga kababayan. 'Di ba? Yung simpleng procedure ng pag-iingat, hindi niya alam. Kaya nagtataka ko kung paano to naging general mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Babas umano sa resulta ng kanilang investigasyon na sa panig ng Senate Sergeant at Arms nag-ugat ang tensyon. There was no lawful aggression. The NBI agents were merely positioned outside the Senate premises, which is, by the way, the GSIS premises. Tama. Ng balang na recover ng CIDE sa pinangyarihan ng pagpapaputok ng baril kabilang ang 3 piraso ng 9mm caliber, 5 piraso ng metallic fragments at 3 piraso ng lead core mula kay Aplaska. Lumabas din sa investigasyon na 5 piraso ng 5.56mm ang galing sa panig ni NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco. Isusumite ng CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ para ito na magdeterma ng karampatang kaso laban sa mga tauhan ng USAA. Tama. Ay sinukura rin sa CIDG ang mga baril na ina-issue kay Aplaska. Nasa ilalim ang mga ito sa ballistic test. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM. Eto mga kababayan mukhang si NBA Director Melvin Matibag pa rin talaga magtatagumpay sa huli. Kasi biruin nyo mga kababayan sa kabila ng lahat ng ginagawa ng mga senator para pigilan, etong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa na humantong pa nga sa punto na pati itong kaibigan ni Bato ay nadamay na etong si Aplaska mga kababayan at yung 2 USAA members para lang patakasin na itong si Senator Bato. Mukha ata mga kababayan ang lalabas po dito. Mukhang si NBA Director Melvin Matibag pa rin talaga ang makaka-aresto dito po kay Senator Bato de la Rosa. Nakakapanghinayang lang kasi talaga mga kababayan, Dahil kung iisipin po natin, siguro kung si General Torre pa rin ang PNP chief,
mga kababayan, in my personal opinion, baka matagal nang naaresto yung si Senator Bato. Kasi unang-una, tama naman yung coordination eh. Tama naman yung proseso ng pagbaba ng arrest warrant galing sa International Criminal Court papuntang Interpol and then papunta dito po sa PTCT. Ibig sabihin, walang nilabag mga kababayan. At siguro, kung si General Torre yan, baka naaresto na si Senator Bato nang wala ng mga drama pa o paligoy-ligoy pa. Kasi nangyari talaga dito mga kababayan, medyo ano rin po Ito, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali mga kababayan. Ang nangyari po kasi dito, mukhang masyadong naging pabaya yung mga law enforcer po natin kaya nakatakas etong si Senator Bato. Ano po kaya siya nakatakas? Kasi pinatakas siya eh. 'Di ba? Pinatakas siya ng mga senator at dapat papanagutin nila yung mga nagpatakas. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin itong talakayan natin na ito dito sa nakita po nating interview ni NBI Director Melvin Matibag na kung saan mga kababayan sinasabi po dito, NBI Chief welcomes PNP findings contradicting Cayetano Senate attack claim mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. National Bureau of Investigation. Nasa linya na po natin. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Alvin. Sa inyo po, mga taga-subaybay, magandang umaga po. O di parang masaya po kayo dun sa resulta ng investigasyon ng PNP na lumalabas na hindi po talaga under attack ang Senado, kagaya po ng sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Attorney. Well, tama po yun, Sir Alvin. At actually, kayo po ni Ma'am Karen, ikaw yata yung unang-una nag-interview sa akin. At yan na po yung sinasabi ko mula simula. Po. Kung maalala niyo po, nung in-interview niyo po ako ng gabi na nangyayari po yung putukan na yan. Po. Opo, kasi ang sabi niya, sabi nung Aplaska dati, parang sinasalakay kami nung NBI kaya kami nagpaputok. Tama, no? Ganun ang sabi niya, hindi ho ba? Pero yun po yung sinabi, pero sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ng ebidensya. Tama! Ito po natin yung ebidensya, po. Kita po yung mga CCTV, po. Ang sa akin lang po, nakakatawa to dahil this is a redemption to me, no? Tsaka mga kababayan, take note hindi lang si Cayetano yung lumabas na sinungaling dito. Hindi lang si Aplaska, kung hindi etong si Amy Marcos. Kasi sa totoo lang mga kababayan kung pagmamasdan nyo ang pagmumukha ni Senator Amy Marcos, mukha talagang chismosa sa kanto. 'Di ba? Yung naging galawan niya nung mga oras na nagkakagulo diyan sa Senado. Saan ka ba naman nagkatala, senadora ka? Pinamamalita mo na nagkakaroon ng kaguluhan diyan sa Senado pero nakailang upload ka mga kababayan. 'Di ba? Biruin niyo, nagmistulang mga vlogger nga sila habang pinamamalita nila na inaatake sila doon sa loob ng Senado. Tapos ang pinakamatindi pa dito, etong ka-fake news ni Amy Marcos na ipinamamalita niya na si PBBM daw ang nag-utos na arestuhin itong si Bato de la Rosa kahit may madamay pa na sibilyan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan para sa akin in my personal opinion, etong itsura ni Senator Amy Marcos mukhang mukhang chismosa sa kanto na laging galit do sa mga kapitbahay niya. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. I-validated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po Sabi Jake, nag-uumpisa na ang Senado. Wala namang maganda dyan kaming ginawang gano'n po. Kung ano po yung aking ikwento sa inyo, kung babalikan niyo po yung interview ko, yun po talaga lahat naman yung nangyari. Then, magtatanong ka ngayon, ano ang motivasyon o motivation ni Aplaska for doing that? Bakit niya ginawa yun? Sila po yung makakasagot noon. May mga lumalabas po. Hindi, para sa akin mga kababayan yung naging motibo dyan ni Aplaska, naging mayabang siya. At gusto niyang ipagtanggol etong si Senator Bato de la Rosa. Yan na yun. Kasi nga kahit pa sabihin nila mga kababayan na kahit pa sabihin natin ng paulit-ulit dito na mali itong Sergeant at Arms, mali itong sina Aplaska at hindi dapat nangyari yon, mangyayari din po talaga yan. Dahil kung kasama yan sa script nila, sa plano nila para patakasin si Bato de la Rosa, mangyayari po yan. Anyway, tuloy pa natin. Ibang anggulo at sa pagkakaalam ko naman po, this is still an ongoing investigation by DOJ, by DILG po. Doon po lalabas siya na sila po dapat ang makapagpaliwanag yan. Sa ganang akin po, ako na nagpapasalamat po sa DILG, sa PNP at sa DOJ po na yung pong aking posisyon mula nung nangyari pa po yun ay ganun po talaga yung lumabas. Opo, pero may ilang senador po na gusto kayong ipatanggal sa pwesto. Ano reaksyon niyo po roon? Well, tanungin po natin sila ngayon nang makita ng ebidensya kung ganun pa rin po yung posisyon nila. Ah. Kung paano po mga sinabi, dapat pong balikan. Wala naman pong masama kung tanggapin na nagkamali po. Baka po may maling report na nakapasok po sa kanila. Nandun po sila nagbase.
Pero para sa akin yung marami pong trabaho ang NBI na ginagawa. At ang para sa akin lang nakita po ng tao, ng publiko, kayo pong lahat, na yung NBI po ay nagiging transparent po at truthful po sa pag-uulat ng mga pangyayari po sa inyo. Opo. And moving forward, Attorney Melvin, o di usad po tayo, ano po, may lead po ba ang NBI kung nasaan si Senator Bato de la Rosa? Yan At na. may balak po ba kayong ipatupad yung warrant galing sa ICC? O antayin natin yung Korte Suprema to decide on that issue once and for all? Well, yun po sa unang sinasabi nyo, kung may lead, tuloy-tuloy po yung aming pag-monitor being the law enforcement agency tasked to enforce the warrant. Doon naman po sa pagpatupad ng warrant, meron na pong mga instructions sa amin ng Department of Justice being the lead agency. Bisa, pasensya na po, Sir Alvin, that I cannot divulge po yung mga instructions na to because Nakaw! it's treated confidential as of the matter. No? Eto na mga kababayan pag sinabi na ng NBI na nakipagtulungan na ang may instruction na sa kanila, etong DOJ mga kababayan at confidential na yan, asahan nyo na yan. Tatrabahuin na si Senator Bato de la Rosa. Lalo na at yung TRO hindi pumabor kay Senator Bato mga kababayan. Yung desisyon ng Korte Suprema, asahan nyo na. Maaaresto etong si Senator Bato. Ang mahirap nga lang dito mga kababayan sa kampo ni Bato de la Rosa, baka mamaya kapag inaaresto na si Bato, biglang manlaban. Di po ba? Alam nyo naman mga kababayan, kapag biglang nanlaban, talaga mahirap yan. Saglit na ang biyahe ni Senator Bato papuntang Dahig mga kababayan, baka ang mangyari papuntang impyerno. Di po ba? Kaya nga dapat ang pinakamainam dyan, since hindi na pumabor kay Senator Bato yung TRO mga kababayan, dahil nga ibinasura ng Korte Suprema yan, ang pinakamainam niyang gawin once na nakita niya yung mga law enforcement natin at yung mga law enforcer natin na ipapatupad yung arrest warrant sa kanya, dapat sumuko na siya. Huwag niya nang pahirapan pa ang sarili niya. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman mga kababayan yung mga yung mga law enforcer yung nahihirapan dito. Nahihirapan din itong si Bato de la Rosa. At kapag dumating pa yung time na nanlaban siya, baka hindi na papuntang Dahig yung biyahe niya. Baka papuntang underground. Okay. So, ibig sabihin kung may instruction na, may usad simula kasi ang naunang posisyon is antayin yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi, tuloy-tuloy naman po. Umuusad naman po siya. Pero yun nga, yung detalye ng mga utos po sa atin ay sa amin po muna ng banda. Sa amin po muna sa NBI. Pero hindi po natin ito binibitawan. Ang position lang po natin dito, yung warrant of arrest is a live warrant. At kung ano po yung magiging direction nito ay sinasabi ko nga, there is a group, there's an interagency task who is deciding on the matter. Pero batay sa inyong informasyon, Attorney Melvin, nasaan po si Senator Bato? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao? I'd rather not mention po, pasensya na Sir Alvin, kasi sometimes yung po aming pagbabanggit ng mga bagay na ganyan, yung makaka-apekto po doon sa amin ongoing na surveillance and operation. Ayan, eto isang patunay na mas magaling pa si NBI Director Melvin Matibag kaysa kay John Vic Remulla. Diba? Isang patunay to na mas magaling pa si NBI Director Melvin Matibag kaysa kay John Vic Remulla. Bakit natin nasabi? Kasi di ba ang ginagawa ni na John Vic mga kababayan pag tinatanong sila, may lead na ba kayo kung nasaan si Bato? Senator Bato is still in Davao. Di ba yan yung malimit sinasabi mga kababayan ni John Vic Remulla? Tinutukoy nila kung saan yung location. Ngayon mga kababayan, sa kakaganon-ganon ni John Vic Remulla, nakakagawa ng paraan si Senator Bato magpalipat-lipat ng lokasyon mga kababayan. Pero dito maingat talaga si NBI Director Melvin Matibag sa lokasyon kung nasa saan etong si Bato de la Rosa. Kasi may lead na nga sila May lead na daw sila kung saan nagtatago etong si Senator Bato. Anyway, shoutout po kay Muntintinig Pakisubscribe po natin yan. Eto, tuloy pa natin. Po na ginagawa. Basta pang ma-assure lang po namin sa publiko at sa inyo pong latis, this is a continuing process po na mag-e-end up naman po at hopefully we're praying na sa positibo pong resulta ng lahat ng ito po. Pero Tama. nandito pa po siya sa Pinas. Sa pagkakalam po namin at pakipag-usap sa Bureau of Immigration na wala naman pong record pa ng kanyang paglabas. At para sa akin po, alam ko naman alam din siguro ni Senator Bato na kung lalabas siya ng masa, he should be very careful because there are 122 nations who are committed to ICC sa mga ganito pong bagay. Okay, pero pwede siyang lumabas sa pamamagitan ng Southern Backdoor. Siyempre, alam niya rin po yun, dati siyang PNP chief. Ano po? Pero tama kayo na mamimili siya ng bansa. Opo. That is a possibility po, Sir Alvin. Pero sa akin nga po, mas maganda sana kasi pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan na ito ay kay Senator Bato po. No? So mas maganda being a member of law enforcement before. Baka alam naman po niya mas maganda na kung sana po siya lumabas at harap Tama. yung kanyang
kinakaharap na usapin legal po. Sir, last na lang. Kakasuhan ba ng NBI si office dating ano bang niya ngayon, status niya ngayon? Suspended o sa head Mau Aplasca, kakasuhan ba siya ng NBI? We are still in the process po of finishing po data evidence and data gathering tsaka yung legal preparation po namin. Of course, we have to consult yung legal namin. Tapos we'll consult also the DOJ kung ano po yung magandang action po sa nangyari niyan based on the evidence gathered po by the investigating officers. Pero posible yun, sir, with the result of the DILG investigation na lumilitaw na hindi naman instigated ng NBI yung insidente, posible din siyang kasuhan, ano po? That is a possibility and that is an available remedy. At siyempre po, mayroong pribadong citizen na apektado rito. Maalala niyo po yung driver na volunteer ng NBI. Tama. He has that option. Meron naman po siyang abogado. So, kung ano man po yung magiging option niya, that is something personal to him. But on the side of the administrative po, DOJ and NBI, we have to be very careful in the make sure na tama po yung direction na pupuntahan po natin. Sige po. Yan. Pero alam nyo mga kababayan, yung pinakaisa sa pinakamatindi po dito sa mga nangyaring ito, at least napatunayan natin na malinis po talaga ang ahensya ng NBI mga kababayan. Wala silang ginawang masama, hindi sila umatake sa Senado, bagkus ginampanan nila yung trabaho nila to protect the premises ng GSIS. Yun po yung pinakamaganda dito. At least totoo yung sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag. At talagang isang patunay rin ito na nagsisinungaling mga kababayan ang kampo nito pong sina Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at ito pong iba pa mga kaalyado nila dyan po sa majority na mga pulpul na senador. Ano po, so ngayon, ang pinakamaganda rin dito mga kababayan, yung request ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng mayabang na abogadong si Atty. Torion, ibinasura ng Korte Suprema na mabigyan si Senator Bato ng TRO para pigilan yung pag-aresto kay Bato de la Rosa. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo sa usapin po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.